Ano ba? Huwag mo nga ano yan. Ayan. Yow! What's up mga toys? Eto na naman tayo sa isang daily walk and daily talk. Hindi ko lang kung pansin sa camera pero medyo paga yung pisngi ko ngayon. Pero okay lang, nakapagsalita naman eh. So guys, no, ang topic natin ngayon is when it comes sa argument or pagtatalo. Kasi madalas nasasabi sa atin na parang kasama sa relationship talaga yung pagtatalo para lalo kayong tumibay. Pero ano nga ba yung distinction nung healthy na pagtatalo at ano yung unhealthy na pagtatalo? Dahil sabi mo nag-review ka, para sa'yo, ano ang distinction ng healthy na pagtatalo? Yun muna. Pag nag-uusap kayo ng mahinahon, kalmado lang kayo pareho. Hindi kayo nagpapadala sa bugso ng damdamin. Kailangan mo munang huminahon bago ka magsabi ng mga salita. Okay. So, isang distinction para kay Babo ng healthy na pagtatalo is pag mahinahon niyang binagsak yung cellphone ko. So, syempre, isang ano rin naman talaga yun, senyales. Kumbaga, maayos yung palitan nyo, yung conversation nyo. Meron pa ba? Tsaka pagka yung nag-uusap kayo, di kayo nag-overlap, hinahayaan nyo muna na sabihin yung point ng partner nyo. Sige, ako muna magsasalita. 2 minutes para sa akin. Ikaw naman. Ganun. Okay. Yun din, no? Part din siya nung mahinahon na pagtatalo. Yung tipong pinapakinggan nyo muna yung isa't isa bago kayo magsalita, tapos hindi nyo kina-cut off yung partner nyo dahil nagpapaliwanag sila nung side nila. Meron kasing mahinahon na Ikakat ka pa din. Pero feeling ko hindi eh. Kung nagsasabayan, wala ata nagsasabayan ng yung mahinahon na kasi mataas na agad yung energy nun eh pagka ika-cut off ka niya. Di ba yung ano? Hindi. Ayan, gano'n. Taas agad yung emotion nun. So, part din siya halos no, nung pagiging kalmado. Siguro ang additional ko lang doon is pagka alam nyo yung pinagtatalunan nyo in which you're trying to solve the problem, kung ano man yung pinag-aawayan nyo. May goal yung pagtatalo nyo. Hindi lang kayo basta nagtatalo. Siguro, masasabi kong hindi maayos yung pagtatalo. Pagka yung simula pa lang, nandun pa kayo sa peak yung emotion nyo na parang isang galit, isang sumasagot, pero dahil galit yung isa, parang nadadamay na yung isa. Pero pagka nandun na kayo sa punto ng pagtatalo na nandun na kayo sa goal nyo, paano ba natin aayusin tong problemang to? Yun yung isang distinction para sa akin. Siguro pangalawa is dapat hindi mawala yung respeto nyo sa isa't isa. Connected pa rin dun sa mahinahon kasi oras na wala ka ng respeto dun sa kausap mo dahil nga nagtatalo kayo, ibang tendency, ika-cut off mo na lang. Hindi mo na papatapusin yung sinasabi niya dahil nga gusto mo marinig lang yung sayo. Yun yung mga distinction ng healthy na pagtatalo. Ngayon naman, para sa'yo, Babo, ano naman yung unhealthy na pagtatalo? Bukod dun sa mga siguro related na dun sa sinabi natin, yung opposite nun. Nagmumurahan na kayo. Isang sample din yun. So yun, no, one distinction ng unhealthy na pagtatalo is pagka nagmumurahan na kayo. Although hindi naman kami perfect na hindi kami yung parang nagtatalo ng kalmado, never kami nagmurahan kasi pagka nag-aaway kami. Yes, never in our argument na naisip naming mag-curse sa isa't isa. Talagang hindi ako nagamit ng mga masasamang word kasi partner mo yun eh. Isang palatandaan na medyo toxic yung relationship nyo. Pasensya na sa mga tatamaan, pasintabi na. Pero pagka may intent ka na murahin yung partner mo dahil galit ka, iba kasi yung direct sa nagmura ka lang dahil galit ka. Sitwasyon. Diba? Pero at the same time, parang ayun nga kasi, once na nagamit ka na ng mga curse word, indirectly or directly man, parang nagkakaroon ka na ng toxic characteristic. Abra-cadabra. May toxic characteristic na agad pag nagmumura ka. Ang hilig mo magmura, 'di ba? Not directly man pero halimbawa nag-argue kayo tapos narinig ka nagmumura, ang negative agad niya. Parang escalated na agad yung pagtatalo. Kasi 'di ba? Ang ano lang nung isipin mo, ano ba?
Huwag mo nga ano yan. Ayan, Yung ganun. nasampalin ko siya. Isipin nyo, kung nagtatalo kayo para ayusin yung problema, tapos ang bumura ka. Pero yun nga, kung may iba kang idea or opinion about sa pagmumura, sa pagtatalo, comment down below lang. No? Baka kasi meron kaming na-overlook about sa pagmumura na pwede naman pala in a good way. Mal kita. Okay, yung may tono. Ano nga yun? Kiningin mo. So, ano pa ba? Yung signs. Hanggang dalawa lang Ito na yung pangalawa, signs. Hindi lahat ng tahimik na pagtatalo is okay din. Halimbawa, tumahimik ka lang for the sake na matapos lang yung away nyo. Tapos, kinabukasan okay na ulit kayo. Hindi mo kasi mamamalayan, magpa-pile up siya. Hanggang sa darating na kayo sa point na pag nag-aaway kayo, hindi nyo na alam kung saan kayo nanggagaling. Ayun. So, ayun. Yung natutulog kayo ng parang hindi okay, yung may unresolved issues pala kayo, ganun. So yun nga, yun din naman yung i-add ko lang sana, no? Pag hindi na-resolve yung problema within that day. Meron din kasi na iba na ako, I'd rather calm myself bago ako makipag-argue kasi baka kung ano masabi ko. Kaya di ba minsan pagka nagtatalo tayo, parang ayoko magsalita muna kasi naiinis na ako eh. Ganun. Tapos mamaya-maya, di ako yung mag-a-approach sa'yo. Parang ganun. Okay. May ganun din naman. Pero ayun nga, ang punto lang kasi at the end of the day, dapat masolusyonan nyo yung problema. Diba? At least, at the end of the day. Kung hindi, the next day in the morning. Huwag naman isang linggo. Oo. Yun. Yung pag yung hindi nare-resolve, isa din siya. At isang way ng isa pang distinction para sa akin naman, ito yung second ko, is pagka nagkakaroon ng manipulation. Ginagawa mo! Yung pagtatalo. Gaslighting. May gaslighting, merong pananakot. Parang sige, ikaw naman lagi tama eh. Lagi na, parang gano'n. Oo, may ganon. Bukod pa doon, is meron... Ano ba ako naging tama sa relasyon na to? Gano'n. Bukod pa doon, merong gumagamit ng leverage, gumagamit ng emotion. Anong leverage? Leverage. Halimbawa, ganon. Sige. So, ganyan gusto mo. Sige, alis na lang ako. Yung ganon. Yung kumbaga, imbes na pag-usapan nyo ng maayos, di ba? Gumagamit ka agad ng, sige, alis na lang ako. Sige, magbabalot na ako ng damit. Sige, lumayas ka na. Alis na ako. Di ba? Kumbaga, kumbaga, hindi mo siya sinolve ng na nag-usap kayo para magkaintindihan. Gusto mo siyang isolve by force na minamanipulate mo na yung emotion niya na hihiwalay niya na ako pag hindi ako naging okay. Ayun nga, not all the time ay ganon. Kasi meron naman kasing talagang sinasabihan ka ng tama. Adi ka sa sugal. Ganon. Tapos pinagsasabihan ka niya ng tama. Diba? Pag hindi ka tumigil, maghiwalay na talaga tayo. May difference kasi yun na talagang binibigyan ka niya ng verdict instead of minamanipulate niya lang yung nararamdaman mo. Although same application, mali kasi talaga yung ginagawa mo na kung adi ka sa sugal. Yun nga, ibigay lang ko sample na in some way, pwede rin naman siyang gamitin. Yung manipulation kasi, every time na lang, alis na ako, every time. Diba? Umpisa pa lang nung hindi ka nagugas ng pinga, sige, hindi ka nagugas. Alis na ako. Yung ganon. Makarante mo. Diba? So ngayon, sasabihin naman namin ngayon, ano yung tips para yung unhealthy yung pagtatalo ay maging healthy. Kasi hindi naman natin maiiwasan na lahat tayo nanggaling sa unhealthy na pagtatalo. Kami, hindi ko naman sinasabi na sobrang healthy yung pagtatalo na kami lagi. Kasi yung unhealthy na pagtatalo, darating talaga yan. Pero alam mo na yung difference nung healthy sa unhealthy ngayon. So, ngayon, yung unhealthy yung pagtatalo is somewhat maging healthy. Kung may mga bad habits na kayo pag nagtatalo, ano kaya yung pwedeng gawin? Dati kasi, pagka nagalit ako, wala siya sa lugar. As in, mahalata ng mga kasama na. Tapos, napunta ako dun sa ganong sitwasyon ng awkward niya pala. Yun. Tapos, yun, siwanan, parang natutunan ko na siyang ilugar. Pagka meron, halimbawa, may ginawa si Babo na hindi ko gusto, ay sige, mamaya ka na lang sa akin. Mag-enjoy muna tayo ngayon. I don't want to ruin the moment. Ganon. Wait lang. Okay, yun nga, no?
First tips, kung alam mong galit ka, as much as possible, iwasan mong magsalita. Iwasan mong makipagtalo doon sa partner mo. Pag galit ka pa. Although, hindi mo mapigilan minsan, pero pag nandun ka na sa point na nahimasmasan ka na, tumigil ka na agad. Huwag mo munang itry makipagtalo. Kahit siya, pag nakita mo siyang nasa height, huwag mo munang patulan. Makinig ka muna. Kung hanggat kaya mo, kumalma ka. Minsan kasi, pagka nasa peak ka pa ng emotions mo, kayong dalawa actually, parang ang inaano nyo is kung sino yung tama at kung sinong mali. Siguro ang gusto mong sabihin is pag nasa peak kayo ng pagtatalo nyo, hindi nyo gustong malaman kung sino yung tama. Gusto mo ikaw yung tama. Yan. Pag nagtatalo kayo. Ako yung tama, ikaw yung mali. Pag kalmado na kayo, gawin yung goal is bigay mo yung opinion mo, bigay niyo yung opinion niya. Kasi kung hindi ka makikinig sa partner mo, gusto mo ikaw lang yung tama, bahala ka na sa buhay mo. Ang isang pinapractice din namin ni Babu, kahit hindi kami nag-aaway, nagaling to sa kuya ko eh. Iwasan yung magmura hanggat maaari. Kahit joke-joke lang. Dati kasi, nagbibiroan kaming dalawa na, tanga, hindi ganyan. Tarang bubo, ganon. Kuya, salamat sa advice mo niya, na yan. Talagang sinapuso namin yan na hindi namin minumura yung isa't isa kahit pabiro lang. Para hindi kami masanay. Di ba? Isa sa pinaka-the best na mapapayo ko sa inyo pag nagtatalo kayo is huwag mong isipin na ibang tao siya. Kasi at the end of the day, partner mo yan. Depende na lang talaga kung magkasagaran na kayo. Which is, yun nga yung iniiwasan natin. Huwag mong iisipin na ibang tao siya pag nag-aaway kayo. Kasi mahal mo yan eh. Bakit pag nag-aaway kayo, biglang hindi mo na siya partner? Lagi mong tatandaan, mahal mo siya kahit nagtatalo kayo. Galit ka. Pero wala nagbago dun sa nararamdaman mo. Kasi kung, halimbawa, nagtatalo kayo, tapos makakalimutan mo ng mahal mo siya. Kung yung galit mo sa ibang tao, ganoon na rin yung magiging galit mo sa kanya kasi hindi mo siya tinuturing as nag-usap lang kami, nag-aaway kami, pero partner pa rin kami. Siya pa rin yung mahal ko. Yun din yung lagi yung pinapractice. Hindi ako nagbabago sa pakikitungo ko kay Babu. Kahit galit ako. Pag umuulan, nag-aaway kami, papayungan ko siya. Pag tutulog na kami, nag-I love you ako kahit galit. Kasi, hindi ko binabago yung tingin ko sa kanya pag nag-aaway kami. Boyfriend niya pa rin ako, partner niya pa rin ako, at ngayon, asawa niya pa rin ako, kahit magtatalo kami. So, yun lang. Isang pinaka-importanting bagay, ulitin ko ulit. Pag nagtatalo kayo, mag-partner pa rin kayo. So, yun lang naman ang amin, no? Maraming salamat sa mga nanood dyan at sa mga nakapulot ng aral. Tapos, nagpo-post kami ng vlogs 3 times a week hanggat kaya. Nagpo-post din kami ng mga konting reels, pictures sa aming Facebook page. Maraming salamat kung napanood nyo to. Paalam!